Team USA versus Serbia. Well, lingid nga sa kaalaman ng lahat ngayong araw nga po mga ka-One Stories ang simula ng Paris Olympics. Kanina, ginanap ang opening ceremony at pinangunahan nga ni Lebron ang USA. Pero hindi pa naman ngayong araw ang kanilang laban dahil may isang araw pa silang pahinga at practice para mapaghandaan ang kanilang unang laro laban sa team ni Nikola Jokic ng Serbia. May pareho nga pong magbabalik at re-rest back sa parehong team na ito. Ang pagbabalik ni Kevin Durant sa USA at ang pagbabalik ng sharpshooter ng Serbia na si Bogdan Bogdanovic. Well, tara't pag-usapan natin yan ang matchup ng dalawang bigating ito at talakayin ng trade ng Utah Jazz at ng Los Angeles Lakers. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga ka-One Stories ng responsable. So, eto na nga po mga ka-One Stories, magsisimula na ang Olympics at unang makakatapat ng Team USA ay ang Serbia. Well, we all know kung gaano ito denomina ng USA noong nakarang exhibition game matapos nila itong tambakan 105-79. Madali nga ditong nakuha ng USA ang kanilang momentum, lalo ang kanilang shooting, and this time mukhang mas mapapaganda palalo ang kanilang mga laro. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, cleared na nga po sa contact si Kevin Durant na nangangahulugang makakapaglaro na ito bukas, at sa parte na naman ng Serbia, makakapaglaro na rin naman sa kanila ang sharpshooter na si Bogdan Bogdanovic. Alam naman natin na kung inyo ngang matatandaan, eto nga ang nagbuhat sa Serbia sa nakaraang FIBA World Cup na nagresulta ng pagkakapasok nila sa finals. Ngunit kinapos lamang sila sa opensa laban sa Germany. Pero malaking bagay at malaking boost nga ngayon ang pagbabalik ng Bogdanovic sa Serbia. Pero hindi pa rin naman natin may kakaila kung gaano kalakas ang USA, lalo pat magbabalik na rin naman si Kevin Durant. Pero nasa minute restriction pa rin naman ito ni Coach Steve Kerr. So yun, kung may bumalik nga sa USA, may bumalik rin sa Serbia. Pero overall, yamado pa rin dito mga ka-One Stories ang Team USA. Nasa kanila nga lahat ng advantage, pero it's all ball pa rin naman. Hindi pa rin naman natin masasabi yan sa ngayon dahil for sure gagawa ng counter attack ang Serbia para sa Team USA. Well, dito naman tayo sa trade proposal kay D'Angelo Russell. Ngayong araw, kinumpirma ni Jovan Bohan ng The Athletic na nasa trading block na nga si D'Angelo Russell. Kung iisipin natin, malaking kawalan sana si D'Angelo sa team, lalo ang kanyang shooting. Kung iisipin natin ng mabuti, eto nga mismo ang tumulong sa Lakers. Ang shooting nito technically ang nagpapasok sa Lakers sa playoffs. Ang pagkakaiba lamang, for the second straight year, natalo sila sa parehong kupunan na Denver Nuggets, at marami ang nagsasabing dahil ito sa pagiging inconsistent ni D'Angelo Russell. Inoffer na nga ito mga ka-One Stories last month kay Klay Thompson, ngunit nabigo nga sila. Same thing with DeJounte Murray, ngunit tinanggihan nga sila, at ngayong off-season balak naman nila itong i-trade sa Utah Jazz kapalit either sina Colin Sexton o di kaya si Walker Kessler na isang big man. Pero ang matunog dito ay si Colin Sexton, isang point guard na maaasahan mo sa depensa, may opensa, may shooting, pero hindi kasing taas ng percentage ni D'Angelo Russell sa long range. Pero ang good thing dito ay kaya niya nga pong bantayan ang ilang mga gwardyang malakas sa opensa at umiskor kagaya ni Ja Morant at Jamal Murray. Kaya naman ang ating aabangan, eto nga sa mga susunod na araw, kung papayag ang Utah Jazz na makipagnegosasyon sa Lakers.